Ngayong may rekomendasyon na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na imbestigahan si Saldico, dating ako Bicol Party List Representative at ex-chairperson ng House Committee on Appropriations, may panawagan naman ang dating Senadora at Justice Secretary na si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ito ay ang bilisan na ang ginagawang preliminary investigation ng Ombudsman sa issue. Sa ganitong paraan, makapagsasampa na agad ng kaukulang kaso sa korte at makapaglalabas na ng arrest order sa mga isinasangkot sa matinding katiwalian. Kailangan bilisan din ng Office of the Ombudsman ang pag-conduct ng preliminary investigation dyan sa kaso na yan involving Ms. Saldico and the other personalities na mga pinapakasuhan na ng ICI para ma-refer na rin, ma-file na rin sa Sandigan Bayan at ma-issuehan na rin ng warrants of arrest. Kasi sa PI level, preliminary investigation, hindi po pwedeng basta-basta, hindi po pwedeng mag-issue ng warrants of arrest. It is only a court, whether the regular court or the Sandigan Bayan. Para magawa ito, dapat magtalaga na anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong ombudsman. Naniniwala si Representative De Lima hindi kakayanin ng isang acting ombudsman ang mga referral at reklamong napipinto pang ihain sa tanggapan bunsod ng malawakang katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Nabilisan na ang pag-appoint ng bagong ombudsman. Hindi kakayanin ng isang acting ombudsman lang. July 27 nang magtapos ang termino ni Samuel Martires bilang ombudsman. August 27 naman ang italaga ni PBBM si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, bilang acting ombudsman. Samantala, iginiit naman ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na ang ginawang pagbibitiw bilang kongresista ni Saldico ay isa umanong sakripisyo. Ito ay upang ipakita ang pagrespeto sa institutional integrity at bigyang daan ang malayang investigasyon. Ginawa nito ang komentaryo matapos na ipahayag ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco na naisalba mula sa parusa ng Kamara Seco dahil sa resignation nito. Nailantad din ang kahinaan ng sistema dahil kahit nakalusot umano si Ko sa parusa ng Kamara, nananatili pa rin sa pwesto ang umano'y kasangkot nitong Ako Bicol Party List na may hawak pa rin umanong seats, benepisyo at kapangyarihan. Naniniwala rin ang kongresistang dapat humarap sa investigasyon, sanction at maging disqualification kung kinakailangan ang Ako Bicol Party List. Pero naninindigan si Representative Garbin, malinis ang Ako Bicol at iginiit na ang katarungan ang magtatakda ng katotohanan at hindi ang ingay sa politika. Panawagan din ito bigyang daan ng due process para sa dating kasamahan sa partido na si Ko. To his call for the due process and mabigyan siya ng tamang panahon na ito ay labanan at may presenta yung kanyang side. Siyempre siguro kahit sino man ay maninindigan na kumbaga karapatan niya yan. And syempre solid dyan ang Ako Bicol Party List sa pagbigay sa kanya ng ganoong hangarin at panawagan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.